Narito po tayong muli sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Lahat po ay tumuon sa ating gawain ngayon. Although na hindi tayo sa church, pero alam natin ang puso natin ay nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Ngayon po ay tawag sa pagsamba, awit 95:6. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating dumala. Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo po isang daling manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, Panginoon, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Tunay, Lord, na kung wala ka sa aming mga buhay, kami po'y walang magagawa. Ikaw lang po, Panginoon, ang aming pag-asa. Although na sa mga ganitong pagsubok, ang kaaway ay lumalaganap sa buong daigdig upang sirain ang aming pananambahan sa iyo, Panginoon. Bagamat namimiss na namin, Panginoon, ang magpuri sa iyong bahay dalanginan. Pero hindi namin magawa, Panginoon, dahil sa ganitong pagkakataon, Panginoon, ay mayroong mga virus na kumakalat at hindi kami makapag-serve sa iyo, Panginoon, sa bahay dalanginan. Pero, Panginoon, bagamat hindi kami nakakapaglingkod na sama-sama sa isang bubong, Panginoon, naririto kami para magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay na ikaw ang aming Diyos na aming sinasamba. Hindi kami mapipigilan, Panginoon, sa kahit anong kaaway na dumarating, kami magpapatuloy na maghayo sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga anak, sa mga nasa ibang bansa. Patuloy po namin na ikaw ang mag-ingat sa bawat isa. Patuloy ka namin pinapupurihan, dinadakila, Lord. Sa iyo po ang papuri, pasalamat. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po ay tinatawagan po sa aming pagpupuri at pag-awita si kapatid na Kani. Ayan.
isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Tunay na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon noong buong isang linggo na nagdaan. Amen po ba? Amen. Tunay na wala tayong sasambahin kundi ang ating Panginoon lamang. Wala nang iba kundi siya lang yung Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya habang inaawit po natin ang awit na ito ay samahan po natin ang kasama. And on we will lift our hands to praise you. Exalt your holy name. We will give you glory. And on we will lift our hands to praise you. Exalt your holy name, for you are great. God Almighty, wonders more. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. God Almighty, wonders more. There is no one else like you. There is no one else like you. Minsan po natin, We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you. We exalt your holy name. We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you. We exalt your holy name, for you are great. Good, mighty, wonders, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. Good, mighty, wonders, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you and exalt your holy name. We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you and exalt your holy name, for you are great. You mighty wonders, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You mighty wonders, Lord. There is no one else like you. 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 Amen. Tunay na pakamurin natin ang Panginoon. God is good! All the time. All the time, God is good. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Kahit na iba't iba yung ating naranasan, pero natili na ang kabutihan ng Diyos ay nasa atin. Kaya awitin po natin ito. God is good all the time. God is good all the time. With a song of praise and His heart of mine. God is good all the time. In the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time.
so good. And I just wanna thank you in every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. There's nothing to feel, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat of my heart. And I just want to thank you in every beat of my heart. And I just want to thank you in every beat of my heart. Amen. Salamat, Panginoon. Sa bawat pintig na aming puso, kami ay lubos nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na dakila sa aming buhay. Tunay na tayo po ay sinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Tunay na siya yung Diyos na itinuturing tayong pamilya. Kaya wala tayong ibang sasambahin kundi siya lang. Forever in your mighty hand. Living with your promise, written on my heart. I am yours. Surrender wholly to you. You set me in your family, calling me your own.
belong to you. I belong to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Amen. Tunay na ito ang Diyos. Ang aming pinagpili ng Panginoon. Kaya ang papuri at pasalamat ay binabalik ko sa kanyang Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, mapapakinggan po natin ang mensahe ng Diyos sa salita mula po sa ating pastor, Stephen. Pinagpala po ang umagang ito sa bawat nanonood sa kanilang tahanan. I-enjoy po natin ngayon ang pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita o pagkaing spiritual na ating pong pagsasaluhan ngayong umaga. Kapag mayroon kayong Bible, just open your Bible with me in the book of Deuteronomy chapter 34. Kapag nandyan po kayo, basahin po natin. Deuteronomy chapter 34 verse 4 hanggang sa mga sumusunod na talata. Kapag nandyan po kayo, ay tunghayan niyo po ang inyong mga Biblia habang binabasa ko po. Sabi po dito, Deuteronomy chapter 34 verse 4 to 12. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi kina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moses, na lingkod ni Yahweh, ay namatay sa lupain ng Moab. Noon siya ayon sa salita ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang lambak ng Moab sa tapat ng Bet Peor. Ngunit, ngayon, wala nang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay namatay ng 120 taon nang hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi nang hina ang kanyang katawan. 30 araw siyang pinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moses ang mga kamay nito.
at sinunod niya at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ni Yahweh. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moses na naging tapat at nakipag-usap ng tuwiran kay Yahweh. Wala ring nakakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ginawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moses sa harapan ng bayang Israel. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Bago po natin umpisahan, saglit po tayong yumuko at tayo manalangin. Aming Diyos, sa biyaya mo, nandito po kami ngayon, nagsasalo-salo, Lord God, ng mga mapagpalang biyaya mula sa iyong mga salita. Ang aming mga nanonood na sumusubaybay, Lord God, na ang amin pong live streaming na ito, ihanda niyo po ang kanilang mga puso, Lord God. At lahat ng mga disturbances, amin po munang i-close, Lord God, lalo na ang aming mga cellphone. Nang sa ganon, walang anumang disturbo, Lord God, sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Mangusap po kayo sa iyong mga anak, at kaming mga anak mo, Lord God, ay makikinig at amin pong yapusin ang iyong mga aral na amin pong matutunan sa araw nito. Papuri, parangal, pagsamba para sa iyo lamang, aming Diyos, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Isang bago namang pasimulain sa buwan pong ito, no, ng Hulyo. No, kaya ang ating mga tatalakaying topiko sa buwan pong ito ay tungkol po sa disiplina. Discipline. Okay, ang Deuteronomy chapter 34 ay last chapter po ng aklat na ito. No, at sa chapter pong ito ay mayroon lang 12 versikulo o talata, no? At ito po ay tungkol sa kamatayan ni Moses. No, nakita po natin yung si Moses kung paano siya po ay pinanganak at pinaanod, nagiging prinsipe at nagiging ginamit ng Diyos para palayain ang mga Israelita sa gapos ng mga Egyptian at patuloy, no, hanggang ito po ay yung kanya ng kamatayan. Pagkatapos niyang isulat ang Pentateuch, ng ibig sabihin po ng Pentateuch sa Hebrew word ay Torah at law or teaching, no? Ito po ang unang limang aklat sa Biblia. The first 5 books of the Bible. No, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Number at saka Deuteronomy. No, kaya dito nakita po natin yung life ni Moses. Ginamit po siya para isulat ang 5 aklat na ito. No, ito po ang 5 aklat ay talagang kailangan po ituro ng mga Pariseo dahil tungkol po ito sa paglilingkod sa templo. No, kaya yan, makita po natin dyan. Okay, una, no, understanding the word, discipline. No, kailangan maunawaan po natin ang salitang disiplina. No, sa loob ng tahanan ay mayroong mga magulang na nagdidisiplina ng mga anak. Kung ikaw ay anak sa loob ng isang tahanan na hindi dinidisiplina, anong klaseng mga magulang ang mga magulang mo? Yun, no? Sabi nga dito, discipline, from the Latin word disciplina. No, parang Tagalog din. Pero meron po siya isa pang word na sabi nga doon, discipulus. Yung mga disciples. No, kaya yung disiplina, disciples, no, discipline and disciples, halos magkadikit na salita. No, sabi nga dito, a branch of knowledge or learning. No, tingnan niyo po, ang mga disciples, no, talagang may learning po sila na tinuro ni Jesus para sila ay magiging sila.
No, hindi ka tatawaging disciples ni Jesus kung hindi ka nag-undergo ng training bilang disipulo. No. Sabi nga, training that develops self-control or orderliness. No. Ito po na training ay ginagamit para matuto tayong pumigil sa ating mga sarili at ma-order po natin ang ating mga buhay. No, kasi mayroong mga buhay na kapag tingnan mo, wala sa ayos, wala sa order. Kaya basta na lang biglang nagiging magulo. No? At hindi lang basta magiging order tayo, magiging efficiency tayo, epektibo, at sa pagsunod, ito po ay itinutulak tayo sa mga aral na ito sa pagsunod. No? Kasi sa mga aral na ito, pag hindi mo siya kaagad masusunod, no, mahina ang disiplina mayroon ka. No? Kaya yon kailangan, no, sabi pa nga dito, treatment that correct or punishes. No? Siya po ay kinokorek tayo, tinatama, o kaya pinaparusahan. Ba, ito yung pinakamasakit na part, no, yung parusa na. Sabi nga, to subject, to discipline, to train, to control, or to punish. No? Ang mga sa loob ng tahanan, no, mayroon yan, no, mga disiplina. Ang disiplina, minsan hindi natin masabi na masarap po siya. No, napakahirap. Pero mayroon po yung patutunguhan kaya tayo dinidisiplina. Sa biblical po na pamamaraan, kanina sabi po yun ni Webster Dictionary. Sa Bible po, na point of view, sabi nga dito, ang discipline, correction given by God the Father to all His children. Napakaganda. Pag sabing biblical, parang mild ang dating. Napakasarap pakinggan. No? Talagang masabi mo, kakaiba pag biblical ang meaning. No? Correction given by God, the Father of all His children. No? Sabi nga, often takes the form of difficulties. No? Talagang sa mahirap po siya ng mga pamamaraan. Allowed or caused by God to bring about improvement. Para ikaw dalhin po sa isang pag-improve. No? Paglago, pagiging maturity sa iyong sarili. No? Ginagawa po ng Diyos yan para ikaw ay mag-mature. No? Pero kapag ikaw ay hindi lumalago, kailangan mo talaga ang matindi pang disiplina. Ginamitan po ako ng Diyos noon ng military discipline. Ang aking pastor po ay kakaibang magdisiplina. No? Doon ko po naranasan sa kanya ang sigawan ako sa harap ng mga kasamahan ko pong nagsasanay. No? Nagawan niya po ako ng mga pwede niyang ipahiya ka doon sa karamihan. No, ganun po. Pero sa ganun pamaraan, natututo po ako. No, natututo po ako. Ang Diyos po ay nagdidisiplina dahil siya po ay tuwirang ama. Na kapag kinikilala kanya pong anak, hindi niya gusto ang kanyang anak pagdating ng panahon ay masira ang kanyang imahe. No, okay. Mayroon dalawang klase ng aids ng pagiging disiplina, pagdidisiplina. No, yung matuwid na ama at yung amang masama. Pastor. No, sa patuwid na ama, itong nakikita ng matuwid na ama kapag dinidisiplina niya yung kanyang anak, mayroon siyang inihanda sa kinabukasan. No, mayroon siyang inihanda sa kanyang anak na dinidisiplina pagdating ng mga darating na mga taon. Pero kapag sa masamang ama, no, ito lagi ang naging nababanggit sa kanyang bibig, no? Talagang gitil na ako sa iyo. Talaga yung mayroong ama na masama na gusto lang talaga manakit ng anak, no? Na nabubuhay po siya sa pagdidisiplina sa kanyang anak na may galit. No, hindi niya nakikita yung future ng kanyang anak na dinidisiplina niya. Okay, pero kapag yung tuwirang ama, ang ating Diyos, He knows our future,
No, kaya dinidisiplina niya tayo para pagdating ng panahon na yon, nakangiti po siya. Ang aking anak ay natuto sa aking mga aral, sa aking mga parusa sa kanya. Okay, dito po pangalawa, discipline, the result of our disobedience. No, mayroon pong disiplina na resulta po ng atin pong pagsuway. Halimbawa, tayo ay matagal na tinitrain, pero sumuway pa rin tayo. Alam na natin yung ating mga laws, yung mga batas, pero hindi pa rin natin sinusunod. No, may disiplinang karampatan. No, maging si David, no, naranasan niya po ang disiplinahin ni Lord. No, si Moses ang focus natin ngayon. Moses is the greatest prophet. No, nagiging dakilang propeta. The only person who ever spoke with God face to face. No, talagang tuwiran, sabi nga, mukhaan na sila po ay nag-uusap. No, makita po natin yan sa Exodus 33 verse 11. O, basahin ko po. Exodus 33 verse 11. Sabi po dito, yon, nang nakikipag-usap si Yahweh kay Moses ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moses ay bumalik na sa kampo, ngunit iniwan sa tolda si Josue ang kanyang katulong niya. Nakita po natin diyan, no, ang Diyos po, no, ay matindi pong makipag-usap kay Moses bilang isang kaibigan. Okay, dito pa sabi nga, yet even this great man was not allowed to enter the promised land because of his disobedience. No, nagiging great prophet po siya, pero dahil sa kanyang pagsuway kay Lord, no, siya po yung leader papunta doon sa promised land, siya na leader po ang hindi nakapasok doon. Ano bang pagsuway ang ginawa ni Moses? Pagbasahin niyo po yung Numbers chapter 20 verse 12. No, yung pinokpok ni Moses ng 2 beses ang bato para makainom itong mga Israelita. Pero ang usapan lang nila ni Lord, no, dalhin mo ang mga tao doon sa batong yon at kausapin yung bato na magbukal ang tubig. No, alam niyo po, hindi yun ang ginawa ni Moses. Kinausap niya po yung mga tao, sabi niya, sa titigas ng ulo nyo. No, at tinukpok ng 2 beses na malakas yung bato, kaya bumulwak yung tubig at nakainom ang buong Israelita. At alam niyo po ang sinabi ni Lord doon, dahil sa inyong mga ugali na hindi nakikitaan ng kabanalan ko, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Minsan ganito tayo, pag tinutuwi tayo ng ating mga magulang, no, may mga ugali po tayo na hindi nakikita ang may kabanalan. Nakakahiya minsan yan sa mga nakakakita sa atin, na tayo ay sumasagot sa ating mga magulang, nagdadabog tayo, at mas malakas pa yung boses natin kaysa ating mga magulang na tumutuwid sa atin. Yun ang sabi ni Lord, no? Maging si Moses na nagiging dakilang tao, hindi pinayagan po ni Lord na makapasok sa promised land dahil po sa kanyang pag-disobey. No, tayo na nagiging anak naman din tayo eh. No, sabi nga, kung paano tayo nagiging anak ng ating mga magulang noon, mangyayari po, tayo din na mga magulang, baka mayroong anak na mag-cross nung ginawa mo nung ikaw ay kabataan pa bilang anak din. No, kung sabi nga, kung ano po yung itinanim mo, yon ang iyong aanihin. No matter how good we are or how much we've done for God, we sometimes disobey Him. No, kahit gaano tayo kamabuting tao, gaano man kalaki o dakila ang ating mga nagagawa, pero minsan tayo ay naka-disobey. Meron po akong preacher na pinapanood dati na pag siya ay mangaral sa TV, umiiyak po ako. No?
nung nabalitaan ko na siya po ay nakapag-disobey kay Lord, no? Kilalang kilala sa noon dati, no, na iyaking preacher. Kapag siya mag-preach, halos lahat ng mga nanonood, maging yung kanyang mga membro, naiiyak po lahat. Pero ano mo, noong nabalitaan na siya po ay nakapag-commit ng adultery sa isang kabataan nila sa church, no, inaamin niya po ito sa kanyang mga assistant pastor. No, alam niyo po, ang mga assistant pastor niya, palakpakan dahil siya po yung ginagalang ng kanyang mga assistant. Pero ganun pa man, no, kahit gaano kadakila ang isang tao, nakakagawa din ng pagkakamali. Huwag natin alisin kahit sila po ay mga great people, mga dakilang tao, sila po ay mayroon pa din mga kahinaan. Pero huwag po natin wakasan ang pagkatawag ng Diyos sa kanila sa kanilang minsang pagkakamali. Alam niyo po, dinidisiplina sila ng Diyos, no, para gamitin ng Diyos pagdating pa rin ng mga darating na panahon. Sabi nga, God disciplined Moses severely, no, matinding pagdisiplina, but still called him his friend. Tinatawag pa rin siya ng Diyos na kanyang kaibigan. No? Sabi nga, as Moses, sabi nga dito, ay naka-experience ng ganong klaseng tawag nito, disiplina. Sabi nga tayo din, when we experience the sting of God's discipline, respond as Moses did. No, kung ano yung ginawa ni Moses, yun ang response po natin sa Diyos na dumidisiplina sa atin. Sabi nga, don't turn away in anger, embarrassment, or resentment. No? Huwag tayo makakakitaan na kapag dinidisiplina po tayo ng Diyos, nakakakitaan po tayo ng mga bagay na ito. Ayaw ng Diyos ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. No, tayo po minsan kapag sa sobrang emosyon, nagagalit po tayo. No? Ang kahihiyan lalo nating ginagawa. No? Ito ang matuwid na atin dapat response, no? Turn to God with, sabi nga doon, una, love. No, kapag dinidisiplina po tayo ng Diyos, no? Sabi nga, tayo ay lalong mahalin siya. Ito po yung matuwid nating response, no? Our righteous response, no? Pag sabing love, ang Diyos po ay nagbibigay ng kanyang mga kautusan na para sa ikabubuti po natin. May basahin po ako dito sa Psalms 119 verse 67 and 71. Sabi nga dito sa verse 67, ang sarili ko dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang aking sinunod. Kaya sabi niya dito sa verse 68, kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, at sa akin ay itinuro mo ang bigay mong utos. Verse 71 hanggang 72, sa akin ay mabuti ang parusang iyong dulot. No, yung disiplina na binigay ng Diyos sa atin, sabi nga, mabuti. Pagkat aking naunawan, mahalaga ang iyong utos. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot sa bigay mong kautusan. Okay? Nakita mo natin dyan kaya kapag naintindihan po natin yung salitang disiplina, kapag dinidisiplina po tayo ng Diyos, no, lumapit tayo lalo na mayroong pag-ibig sa Kanya. No? Ang disiplina na ginagawa sa atin ng Diyos ay para mahalin po natin ang Kanyang mga alituntunin. At lalo po natin itong yapusin. Pangalawa, turn to God with openness. Bukas. No? Bukas pa rin tayo. Hindi po tayo nagsasara ng ating mind. Ayoko na nga sa Lord. No?
Hindi. Kapag tayo, dinidisiplina po tayo, lalo tayong bumubukas sa ating mga sarili. No, sabi nga, para tayong sisidlan na laging bukas para sa ating dagdag na pagkatuto. No, mahalaga. Dahil naintindihan po natin ang disiplina ng Diyos na ito po ay para sa ikabubuti natin, dapat may openness po tayo sa Kanya. Sige Lord, ako po ay nakahanda na anuman ang iyong gusto para sa akin ay mithi ko po yan. Pangatlo po, turn to God with desire to do better. Nagawa po tayo ng isang pagmimithi na yung ginawa natin na dati palpak ay magiging mainam kaysa gagawin natin kapag sa mga pangalawang pagkakataon. Kaya tingnan natin si Moses ito yung mga pagnanasa ni Moses na lalo pa po siyang gumaling. Si Moses, sabi nga doon, slow of speech. No, sabi nga doon, siya ay utal. No? Pero itong utal na ito, ginamit po ng Diyos, become powerful orator. No, parang si Demosthenes. No, siya po ay utal na bata, pero siya po ay nagiging great orator of all times. No, ganun din si Moses. No, tingnan niyo po dahil sa disiplina sa kanya ng Diyos, siya po na utal ay nagiging dakilang, sabi na great orator, no, sa pagharap doon sa Pharaoh, sa hari ng Egypt. Pangalawa, from stuttering shepherd, no? Sabi ni stuttering shepherd, to make a series of repeated sound. No, ang katulad ng stuttering ay, sabi nga, stuttering machine gun. No, ganun lang to, kak, mga ganun. No? Pero sabi nga, siya po ay kahit shepherd into a national leader. No, tingnan niyo po siya ay namumuno lang noong kawan, ng mga kambing, mga tupa, pero ginamit po siya ng Diyos na makabansang namumuno. Pinamunuan niya ang buong Israelites, no, patungo po sa lupang pangako. Although na hindi niya narating yung lupang pangako, hanggang nandun lang siya sa kabilang pangpang. Kasi pagtawid ng Jordan, yun na po, hindi po siya nakatawid ng Jordan. No, sabi nga dito, Moses, ang kanyang courage, humility, and wisdom molded the Hebrew slave into a nation. Tingnan niyo po talagang minuldi niya o kaya hinubog niya doon sa wilderness. No, kasama po ang Diyos itong mga slave, no, para magiging dakilang bansa. Kaya ngayon, ang Israel, dakilang bansa ang Israel. Although masabi po natin, maliit lang siya. Mas maliit pa po siya sa Pilipinas. Baka ang Cavite, mas malaki pa, ang buong Cavite, no, kaysa Israel. Pero, bakit nagiging great nation ang Israel? No, kasi, doon, pagbasahin po natin ang ating statement of faith, no, yung kasaysayan ng Israel, no, reflection po yan ng kasaysayan ng buong Christianity. No, tayo, no, kaya sabi nga dito, dinidisiplina tayo ng Diyos para marating ang buhay na nais niya para sa atin to be a great person. No, magiging dakilang tao pagdating ng panahon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi lang basta-basta ikaw ay taga-upo sa upuan. Pastor, no, walang mga anak ng Diyos na 10 taon hanggang 20 years hanggang namatay ay taga-upo lang sa upuan ng iglesia. Tandaan po natin yan. Kasi ang Diyos po tumatawag. Nagbumuldi po siya ng tao para gamitin niya bilang dakilang lingkod niya o kanyang anak.
No, kasi pagdating doon sa langit, nakangiti ang Diyos sa kanya. Wow! Nabuo mo yon. Nabuo mo yon dahil sa mga salita ko na nasa puso mo. Na siyang nagmolde sa'yo para ikaw ay magiging great person. Alam niyo si Jesus, hindi na si Jesus nagpakahirap na gawin po mga disipulo itong 12 para ganun-ganun lang. Alam niyo kung saan niya po yung dinampot ang mga 12? Mula sa wala. No? Sila ni Pedro, sila ni John, no? Pero pagkatapos ng mga 3 taon na sila po ay sumusunod kay Jesus, no? Iniwan po sila ni Jesus ng mga kakaiba. No, ang mga aral ni Jesus sa kanilang puso hanggang kamatayan po pinaglaban po nila. Kaya yung kamatayan po ng mga 12 o lang alimbawa, yung 11 lang hindi kasama po si Judas. No, kakaiba yung pinaglaban po nila ang kanilang pananampalataya hanggang sa kanilang huling hininga. Yun po ang mga disiplinadong tao. Hindi kailanman ipagpapalit ang Diyos na siyang nagmolde sa kanila para sila ay magiging great na children o kaya disciples. Kaya ang Bangkaan Christian Church, minolde po tayo mula sa aral ni Kristo. At ang aral kong ito ay isang matibay na pundasyon na ating kinatatayuan. Hanggang sa huling hininga po natin, ang aral na ito, dalhin po natin hanggang sa sumakabilang buhay po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa life ni Moses. Sabi nga doon sa aming nabasa, namatay si Moses sa 120 years na hindi lumabo ang kanyang mata. Ngayon, ang mga kabataan po namin, nangangamba po kami, Lord God. Sila po ay bata pa lang, lumalabo na ang mata dahil sa kakatutok sa kanilang cellphone, sa kakalaro minsan, sa mga laro na naroon, o kaya email. Lord, masabi po namin, hindi tulad nung unang panahon, wala pong cellphone. Pero Lord God, si Moses, ang kanyang tutok, hindi sa mga bagay na sa mundo pong ito, kundi sa iyo, Panginoon, tumitingin lagi ang kanyang mukha. Sa iyong mukha. Nang sa ganon, ang kanyang mata, laging malinaw. At laging nakahanda na gawin ang mga salita mo, O Diyos. Kaya hindi nanghina ang kanyang bisig, hindi nanghina ang kanyang mga katawan. Dahil sa disiplina pong ito, Lord God, siya po, O Diyos, ay namatay na ikaw ang Diyos na siyang kasama at naglibing sa kanya. Purihin ka, Lord God, sa buhay ng bawat sa amin. Nawa, ang aming mga buhay, turuan niyo po kami. At ang disiplina mo, Lord God, hindi po namin ikakasama ng kalooban, kundi aming mahalin. Bukas lagi kami para doon at nag-i-inspire o nag-mimithi na gagawin po namin ang pinakamainam sa sunod na pagkakataon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal, pagsamba, Ama, in Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pakikisalo sa pag ng Panginoon. Tatawagan po, Stephen. Ayan po, alam ko po ay nakahanda po kayong lahat dyan, no, sa inyong mga inihandang symbols, no, kaya yung symbols nito atin pong hawakan, no. Basahin ko po muna ang mga talata na atin nagpapaalala sa atin tungkol sa mga bagay na ito. Sabi po dito sa unang Korinto, kabanatang 11, sabi dito, ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro.
Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung siyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo tinutuwid niya upang hindi tayo parusahan kasama ng sanlibutan. Mga kapatid, kausapin po muna natin ng personal ang Diyos. Gustong-gusto po ng Diyos na kausapin po natin siya ng personal. Ano mga ating naramdaman sa ating mga sarili, sabihin natin kay Lord at i-open po natin ang ating mga buhay para sa Kanya. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, kayo ang Diyos na siyang nakakabatid ng lahat ng aming saloobin. Ang iniisip po namin, batid din po. Hinihiling po namin sa inyo, ano man ang aming mga nagawang pagkakasala, sa isip man, salita at sa gawa, Lord God, patawarin niyo po kami. At kami po ngayon ay panatag sa inyong harapan dahil kayo po ang Diyos na siyang aming amang mapagpatawad. Patawarin po namin ang mga nagkasala sa amin dahil kami ay patatawarin niyo po aming Diyos. Sa pagkakataon po ito, ang mga symbols po ito, Lord God, na aming i-take, alalahanin po namin ang mga dakila niyo pong ginawa sa amin. Salamat, Lord God, sa iyong mga handog na ito para sa aming mga buhay. Tawakan po natin ang simbolo po ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Taas po natin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-tiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin subo. Itaas po natin ang sarok. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpalitan niya. Salamat po aming Panginoong Hesus. Ang mga bagay na ginawa mo para sa amin, tanda po ito ng aming pamumuhay ngayon dahil sa mga aral mo, dahil sa pagdisiplina niyo po sa amin. Sa lahat ng aming mga karanasan, Lord God, na dating pangit, inaayos niyo po, tinuturuan niyo po kami para magiging better person, Lord God, sa kasalukuyan. Salamat po aming Diyos. Pag naranasan po namin noong kami ay dinidisiplina ang mga sigaw, mga pagpapahiya sa amin, ano pa man, Lord God, ng mga bagay. O Diyos, inihanda mo lang pala kami sa kasalukuyang panahon tulad dito ngayon. Salamat po, Diyos. Purihin ka. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal pagsamba, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, mapapakinggan po natin ang maikling testimonya. Magmumula po ito sa kapatid na Magilagsamana. Ayan, hindi po kasi Magilagsamana. Ako po ay encourage ko po si kapatid na Magi o ng Magilagsamana na magbigay ng kanyang short testimony ng video kung ano yung mga naranasan nila sa panahon ng pandemic. At siya naman po ay sumang-ayon. Ngunit sa hindi po inaasahan ay hindi po siya makapag-video. Maaaring may problema po sa signal o kanyang messenger. Pero sa kagustuhan niya po na maibahagi pa rin ang kanyang testimony ay ipinasa niya po sa akin yung kanyang nais na gusto niya sabihin. Kaya para maiparating po sa atin kung paano gumawa ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanilang
mag-anak doon. Narito po ang kanyang testimony, babasahin ko po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. I came here in Dubai since January 12 to take care of my apo. Sa hindi po inaasahan na pangyayari, ay nagkaroon po tayo ng pandemic worldwide. Sa naranasan po natin ngayong worldwide, pangamba, takot po ang naramdaman ng halos ng lahat. Simula pa lang po ng March, hindi ko po maintindihan bakit sobra po ang pangamba ko sa tuwing makakarinig ako ng news about COVID-19 sa Pilipinas at maging dito po. Gabi-gabi po ay makakasama po kami na nalangin, mag-anak, upang magpasalamat at humingi ng proteksyon sa araw-araw sa ating Panginoon. Hati po ang isip ko dahil hindi po kami makakasamang lahat. Dito po ay mas mataas ang case kumpara po sa ating bansa. Nag-start din po ang lockdown dito ng March. Hindi po kami lumalabas maliban sa aking son-in-law dahil po sa work niya at para bumili ng pangailangan every 2 weeks at isa lang po ang pwedeng lumabas para bumili ng needs bilang bahagi po ng pag-iingat para di ma-infect ng virus. Hindi po namin inaasahan na ma-infect ng virus ang aking anak na si Silene dahil siya po ay work from home. At ang son-in-law ko po ay maingat na maingat, mayroon siyang mask, may dalang sanitizer at pag-uwi ay diretso sa banyo para maligo at naglilinis ng lahat ng dala niya. It is really a very challenging and heartbreaking experience. Bilang isang magulang, sobra po ang pag-aalala at takot ko para sa aking anak. At sa bawat isa sa amin, lalo na po na may 3 years old po silang anak, at ako po ay kasama sa vulnerable group because of my age. Ang anak ko po ay kasama lang namin sa bahay habang nagpapagaling dahil hindi po siya na-isolate, although she was advised to prepare her things at susundin siya pero hindi po siya nasundo. Sa kagustuhan po ng anak ko na mahiwalay siya para di kami ma-infect, ay tumawag na po siya ng ambulance para dalhin sa ospital. May dumating naman pong ambulance pero di po siya dinala dahil nang tingnan po siya ay okay naman daw po. Though may ubo po siya at minsan ay nakakaramdam ng shortness of breath. Kahit makiusap na po ang anak ko ay hindi pumayag dahil dapat po ay may order ang Dubai Health Agency. Mahirap po kasi alam ko na nag-aalala ang anak ko para sa amin na kasama siya. The time po na tinawagan na anak ko ng DHA at sabihin na positive siya based sa result ng swab test at nanginginig po ako sa takot at sobrang pag-aalala sa anak ko. Di kami nakatulog buong magdamag. Lahat po ng pwede kong hinga ng panalangin ay ginawa ko po para sa aking anak at proteksyon namin. That night po, I also messaged her ninang Lita Dagasdas and she was immediately called us and pray for her panalangin sa Panginoon. At tiwala po ang pinanghawakan namin. At tunay po na ang ating Panginoon ay ang ating Jehovah Rapha. Sa tulong po ng mga panalangin kasama ang family ng BCC, ay gumaling po ang anak ko. Alam po namin na ginawad sa amin ng Panginoon ang proteksyon para sa amin habang nagpapagaling po siya. Prayer na may kasama na pag-iingat ang aming ginawa. Tunay po na makapangyarihan ng ating Panginoon, sa Panginoon po talaga kami umasa. Ang DHA po dito sa Dubai, like DOH po, ay tinatawagan lang siya para kamustahin at monitor ang anak ko. Ginawa po namin ang mga traditional na pamaraan sapagkat wala pong gamot kasama ang patuloy na panalangin natin. Mga kapatid, it is not easy experience ang makaranas o magkaroon ng sakit, lalo na po na nasa ibang lugar dahil wala pong kaming kamag-anak na makatulong. Hindi po namin alam gagawin kahit gusto pong magpa-doktor ay hindi pwede. Lumabas, especially if may infected sa family.
Ang mga pangailangan po namin ay binibili lang through online at sa tulong din ng isang kasamahan ng anak ko at even si Riyad na husband ni Arian ay nag-express po ng tulong na need namin at kinakamusta po kami palagi sa gabi through messenger. Dito kapag lumabag sa batas ay napakalaki ng multa. It range from 50,000 to 100 dirham. Si Beth po ay sinama din sa panalangin sa church nila ang aking anak at kami. Lubos po ang aming pasalamat sa lahat ng nananalangin para sa amin. Napakalaking tulong po ng mayroong spiritual family. Tunay na ang ating Panginoon, ating healer, provider, protector. Ang pagmamahal po ng Diyos ay naramdaman namin through prayer ng marami kasama ang kapatiran sa BCC. At iba pang churches through friends, even the UCCP Church, where Beth and Arman are attending in Dubai. Alam ko po na ang takot o pangamba ay naranasan ng bawat isa sa panahon natin ngayon. Ang lahat po ng ito ay binigay natin sa Panginoon kasama po ng pag-iingat na dapat natin gawin. Patuloy po tayong kumapit, magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Sa ngayon po ay doble ingat pa rin po kami dahil mas maluwag na po na dito kahit tumataas ang case. May mga business at malls na pong bukas now at ang balita po ay magbubukas na ulit for tourists with standard po na susundin. Patuloy po tayo manalangin sa ating Panginoon para sa proteksyon ng bawat isa at naway may eradicate na po ang COVID-19. For we know that our God is in control of everything. He is our refuge and fortress. Hindi po biro ang virus COVID-19. Sumunod po tayo sa alintuntunin para po sa kaligtasan natin at di na po dumami pa ang ma-infect. Dagdagan po natin ang ating sakripisyo alang-alang sa ating mga mahal sa buhay at kapwa. Manalangin po tayo para sa bawat isa. Muli, maraming salamat po sa prayer, magandang araw at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ito po yung ang testimony ng ating kapatid na Maggie ngayong umaga na tunay na ang Diyos ay gumawa sa kanilang buhay sa pamamagitan ng sama-samang panalangin ng bawat isa. To God be the glory. Glory to God. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagbabalita. Pagbabalita, happy birthday po sa month of July. Binabati po namin kayo ng happy birthday sa month of July. Joanne Barrera, July 1, July 2, Erwin De Leon. July 3, kapatid na Madit Galiciano. Galisnao. July 4, kapatid Teresa de Castro. July 5, Ruth Sindayen. July 7, Silene Salameda. July 10, kapatid Lency Salvacion at Araceli Martonito. July 11, kapatid Jaira Grace Sinahon. Schedule po sa next week, July 12, para po sa ating gawain. Ang presider po ay si kapatid Rowena Castillo. Speaker, Pastor Stephen Cadulanan. Special number, Sindayan Family. At song leader po ay si kapatid na Laila Salvacion. Dito po ngayon yung sa Youth Chosen Generation Online Worship Service every Friday at 6 p.m. Sa mga nagnanais po na magbigay ng prayer request, pwede po ipagbigay alam sa ating pastor para maipanalangin. Ngayon po ay tinatawagan po si Pastor Stephen para sa pagpapalang apostol. Yun po, purihin ng Diyos. Napakabuti niya maging sa testimony ng ating Ninang Maggie. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos na siyang tuwirang nagdidisiplina sa mga minamahal niyang anak tulad namin.
natututo po kami, Lord God, ng maraming bagay sa inyo. Kaya ang aming mga puso ay laging bukas. Mahalin kayo lagi. At nagmimiti, nagdi-desire, Lord God, na magiging mas magaling at mainam, Lord God, pagdating ng panahon. Dalangin po namin, Lord God, ang pangangailangan ng aming Bangkaan Christian Church, ang aming mga membro, nami-miss na po namin, Lord God, sa pagkakatipon. Pero dahil sa pandemya po ito na aming kinakaharap, sumusunod po kami. Hindi dahil sa natakot po kami sa virus, hindi dahil sa ganun, Lord God, kundi naroon po ang aming pagiging masunurin sa aming pamahalaan. Tanda po ito ng tatak ng isang tunay na disiplinado bilang disipulo mo, Lord God. At kami, kapag bigyan ng pagkakataon na magbukas, Lord God, ng full-fledged na panambahan, o Diyos, hindi po kami magdadalawang isip. Dahil ang aming mga kapatiran, Lord God, ay talagang nagmimiti, uhaw, naroon ang pananabik, Lord God, na magsama-sama muli. Kaya dalangin po namin, ang pananabik pong ito ay mananatili lang sa aming mga puso. Magkita-kita po kami, Lord God, sa online streaming tulad na ito, O Diyos, upang sila ay patuloy na tumatak, sila ay patuloy mong gamitin, Lord God, sa mga pamamaraan na pinakananais niyo po. Ang aming mga kapatid na sa banig po ng karamdaman, pagalingin niyo po. Salamat, maging ang aming Ate Aling, Lord God, ang kagalingan, kampanya. Kayo po ang maghahanda, Lord God, ng mga pangangailangan. Kagalingan ng aming kapatid na Maylin, pagpalain niyo po, maging ang aming kapatid na Ian Bustamante, Lord God, maging ang aming kapatid na Miner at saka Udan. Salamat, Lord, kasi ang aming Diyos na pinaglilingkuran, dakila at makapangyarihan sa lahat, makakagawa ng mga bagay na higit sa aming mga iniisip at inaasahan. Kayo po ang aming tanging Diyos na pag-asa. Kaya kamtan ng buong iglesia ng Bangkaan Christian Church ang mga pagpapala. Bangkaan Christian Church, puspusinawa kayo ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon, ang ating Diyos, at maghari sa inyo mga puso ang kagalakan at kapayapaan. Maghari ang pag-ibig na banal sa ating mga buhay. Sa Kanya na humirang at tumawag sa inyo ang magbubuo ng mga pangako kung ito na ating pinangahawakan. Sa Kanya ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus ay magsabi ng Amen.